Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Mapayapang araw ng linggo mga kapanalig at maligayang kapistahan po ng Pentecostes na kinikilalang birthday ng Inang Simbahan. Mainit na pagbati rin po sa mga kapatid nating members ng mga charismatic communities. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay po tayo ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. Agaw dilim na noon sa unang araw na yon ng Sanlinggo at nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at pumagitna at sinabi niya sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi niya nito, ipinakita niya sa kanila ang mga kamay at ang tagiliran, kaya nagalak ang mga alagad pagkakita nila sa Panginoon. At muli niyang sinabi sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan. Gaya ng pagkakasugo sa akin ng Ama, gayon ko rin kayo ipinadadala." At pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, Tanggapin ang Espiritu Santo. Patatawarin ang mga kasalanan ninuman na inyong patawarin, at panatilihin naman sa sinuman ang inyong panatilihin. Pagkatapos natin ipagdiwang ang muling pagkabuhay ni Hesukristo sa loob ng 7 linggo, umabot tayo ngayon sa ika-50 araw na kung tawagin natin ay Pentecostes. Kaugnay ng pagdiriwang natin sa dakilang kapistahang ito ang isang mahalagang karanasan ng mga Hudyo sa Lumang Tipan. Mula sa paglaya nila sa Ehipto na kung tawagin ay Exodo, lumakad sila ng 50 araw bago umakyat si Moises sa bundok ng Sinai. Doon, tinanggap ni Moises mula kay Yahweh ang 10 utos ng Diyos. May 2 kwento tayong napakinggan tungkol sa paglapag ng Espiritu Santo sa mga unang alagad. Sa Aklat ng Mga Gawa, nagimbal ang 12 alagad ng isang malakas na hagunot ng hangin habang nagkatipon sila sa isang lugar. Lumapag sa kanila ang animoy mga dilang apoy, napuspos sila ng Espiritu Santo at nagsalita sa iba't ibang wika. Nagdulot ng malaking ugong ang paglapag ng Espiritu Santo sa mga apostol kaya dumagsa ang mga Hudyong palasamba sa Diyos. Mula sa iba't ibang mga bansa ang mga Hudyong ito na nooy naninirahan sa Jerusalem. Pamilyar sila sa wikang gamit sa iba't ibang mga bansa na pinagmulan nila. Kaya't gayon na lamang ang kanilang pagtataka kung paano nakapagsalita ngayon ng mga apostol sa iba't ibang mga wika gayong patid nila na ang mga ito'y mga taga Galilea at hindi kailanman nakalabas ng Israel. Matatandaan natin ang Tore ng Babel sa Henesis. Hinangad ng mga tao sa Babel na magtayo ng mataas na lungsod na aabot sa langit upang matanyag sila sa lahat ng mga bansa at hindi magkawatak-watak. Hindi nagbunga ng mabuti ang kahambugan nila. Ginulo ni Yahweh ang kanilang pagsasalita hanggang hindi nila naunawaan ang isa't isa at kumalat sila sa iba't ibang dako ng daigdig. Sa Ebanghelyo, natunghayan naman natin kung paanong mismong si Kristong muling nabuhay ang nagpakita sa kanila. Ipinakita niya ang mga sugat niyang natutuyo na. 2 ulit na ibinigay sa kanila ang kapayapaan, saka ipinagkaloob sa kanila ang Espiritu Santo. Kaakibat ng biyaya ng Espiritu Santo, ang misyong iginawad sa mga apostol na humayo at magpatawad ng mga kasalanan ng sangkatauhan. Malaki ang atraso ng mga apostol kay Jesus noong arestuhin siya hanggang sa humantong sa bingit ng kamatayan. Nagpulasan sila maliban kay Juan, ngunit hindi bumalik si Jesus para bulyawan sila at maghiganti. Hindi rin niya initsipwera ang mga apostol. Maaari sanang pumili siya ng mga bagong alagad pero sila pa rin ang kanyang pinili at hinirang na magmisyon. Ginawa niya ito samantalang taglay pa niya sa kanyang mga palad at tagiliran ang mga patunay kung paano siya tinalikuran ng mga taong itinuring niyang mga kaibigan. Panginoon, pahalagahan po nawa namin ang biyaya ng iyong banal na Espiritu.
Malayo po ito sa mga tipak na bato kung saan inukit ang mga batas ni Yahweh. Sa puso po namin, inukit ang bagong batas. Ito ang regalo ng pag-ibig mula sa Diyos na nagtuturo sa amin na maaari kaming magpatawad sa nagkasala sa amin kahit hindi pa naghihilom ang mga sugat at nadarama pa rin namin ang sakit ng kasamaang ginawa sa amin ng aming kapwa. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kaloob mong panibagong araw para mahalin ka at ang aming kapwa. Lagi nawa akong maging matulungin at huwag kong baliwalain ang habag at pagmamahal na dumadaloy mula sa iyong sagradong puso. Mahal na puso ni Jesus, sinasamba kita. Mahal na puso ni Jesus, pinupuri kita. Mahal na puso ni Jesus, pinasasalamatan kita. Mahal na puso ni Jesus, minamahal kita. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.